Okay, so mag-start tag vlog. Ikaw na lang be kay dili man mo support ang imong madam sa akong vlog, no? So pag sinabi ko, pag sinabi kong meron akong tapos sabihin mo ano, ha? Tapos sabihin ko meron akong kwento, meron akong tapos ano na naman, ha? Ganun na? Sige. Sige. Okay. Alam mo, meron akong kwento. Meron akong kwento. Okay. Yun. So, meron akong kwento. By the way, this is Eli Duruban. At meron na naman akong kwento sa inyo na pwede nyo makuha at mapupulutan ng aral. At wala nang intro. Simulan ko na to. Okay. So, yung kwento ko na to, merong dalawang tao, no? Yung isa executive, no? May mataas na katungkulan sa isang kumpanya. Sabihin na natin naka decente, ang bango. Ano? 23. Ang bango. Tapos basta, no? Matalino, magaling. 23. Yes, 23. Sige lang kayo ng vlog ko, ha. Okay. So, matalino. Tapos yung isang tao naman, itong isang tao naman, fish vendor, no? Naka-short, naka-chinelas, medyo mabaho. Okay. So, may dalawang tao na opposite talaga, no? In terms of yung isa edukado, maporma, decente, mabango. Tapos yung isa fish vendor. No, nak. Okay, fish vendor. Tapos Ay, Amari. okay. So hindi nagba-vlog na ako. Okay lang. Sorry. So, sorry for the interruption. This is a raw video and this is a raw vlog. So, sino lang yung gustong makinig kayo, pero malupit yung kwento na to. Okay. Now, so yun na yun. Dalawang tao, nakuha na yun. Wait lang, saan pa tayo? Nabili na lahat. Oo. Okay. So, yun yung dalawang tao. Tandaan nyo yan. Tapos, dumaan doon si Ramon Ang sa iskinita na yun. Tayo dyan. Nung dumaan yung bilyonaryo, sabihin na natin si Ramon Ang, dumaan doon. Siyempre lumapit yung decente, yung edukado, yung executive, sabihin na lang natin, sa isang malaking kumpanya. Napaka-confident, lumapit kay Ramon Ang. Sabi niya, "Si Ramon Ang, idol, pwede ba kitang makausap kahit 10 minutes lang? Kasi alam mo, tagal ko na talagang gusto kitang makita, gusto kitang makausap, idol kita." Okay, nakikinig lang si Ramon Ang. Tapos lumapit din yung fish vendor. Nakachinelas, medyo mabaho. Nag-approach din kay Ramon Ang, billionaire Ramon Ang. Ang sabi, "Sir Ramon Ang, kung pwede sana makahingi ng kahit 2 minutes lang ng oras mo, kasi gusto sana kitang makausap kasi idol kita." Okay, yun nangyari. Dalawang persona yon. Yung isa nga executive, mabango, edukado. Yung isa fish vendor, no? Pwedeng hindi nakatapos ng pag-aaral yun, medyo mabaho pa. Ngayon, sabi ni Ramon Ang, "Okay, sige, halika. Usap tayo, may 1 hour ako. Bigyan kita ng 1 hour." So, yung tanong, sino yung pinili ni Ramon Ang? Question mark yun. Pero i-reveal ko. Ito bago, sisig. Ito. Sisig Yan, tayo. Yan ang bago. Ito yung sisig tayo. Ragayura. Grabe, no? Mga ano, no? So,
Okay, so sabi sisig tayo. Ay, sisig tayo, sorry. sorry. Ano? Sabi usap tayo. Sabi ganon, usap tayo. Sige. Yung question doon, sino yung pinili ni Ramon Ang? Ang pinili ni Ramon Ang, alam nyo ba kung sino? Sino? Ang pinili ni Ramon Ang ay... Sino ba? Yung executive or yung fish vendor? Fish vendor. Oh, yung fish vendor. Tama ka. Tama ka. Mud bites, bago na naman. Okay. Mud bites, ang daming kainan. Tama. So, yung pinili ni billionaire idol Ramon Ang is isang fish vendor. Ngayon, syempre nagtaka yung executive. Grabe naman, bakit hindi ako binigyan? Ba't pinili pa yung fish vendor na yun? Mabaho. Tapos hindi naman yun nakapagkatapos ng pag-aaral. Ako edukado ako, magaling ako. Ang dami akong training, magaling ako. Ang dami kong napagdaanan ng mga executive na managerial Ngayon, hindi siya talaga. Nilapitan niya si Ramon Ang. Sir Ramon, idol Ang, Ramon Ang. Piniti siya biha. Bakit naman po siya yung pinili niyo? Medyo hindi niyo po ka-level yan. Sabi niya sa kay Mr. Billionaire. Gagamitin ko pa talaga yung pangalan na Ramon Ang. Okay, so yun. Sabi niyang ganon. Sabi ni Ramon Ang, Tapos ha? Ano? gamitin ang pangalan. Hindi, walang problema yan. Actually, true to life story ito ni Ramon Ang. Sabi niya sa executive na yon, sabi niya na di ba sinabihan siya na parang hindi naman ka-level, so, syempre mabaho. Sabi niya sa executive na yon, sabi niya, itong fish vendor na to, ito yung kapareha ko. Ikaw, isa ka sa mga kung ano pa, empleyado ko. Diba? So, nasa mga executive ka. Alam mo ba na nagsimula ako sa palengke? Alam mo ba yon? So, alam mo ba na nagsimula ako sa baba? Pero, isa akong negosyante. So, itong fish vendor na to, pareho kami negosyante. Yun nga lang, ang tingin mo, iiba ako kaysa kanya. Pero ang katotohanan, pareho lang kami negosyante. Kung sa lingwahe o sa ano tawag dito, o kung sa ano pa, is kami yung magkakasundo sa usapan kasi pareho kami negosyante. Tayo, hindi tayo magkatulad kasi iba ka. Okay, so yun. So ito lang yung lesson dyan. Tayo bilang mga negosyante, maliit ka man o malaki, negosyante ka. Yun yung pinaka point doon. Naging negosyante ka kasi malaki yung pangarap mo. Hindi naman masama yung maging empleyado. Hindi ko sinasabi yan, diba? Kasi okay naman yun, wala naman problema doon. Pero kasi pag negosyante, malaki yung pangarap mo na kaya mong Yung head mo, Amaria. kaya mong magsakripisyo ng kahit ilang oras o walang tulugan dahil sa pangarap na yun. Huwag mong isipin na kung anong meron ka ngayon, maliit ka sa tingin mo sa sarili mo. Ang dapat na tingin natin sa sarili natin pag negosyante tayo, tumatayo tayo sa sarili nating paa. Tayo yung kumbaga yung direksyon na meron ka is
yung possibility is pwede kang maging Ramon Ang. Kasi doon din siya nagsimula eh. Kaya wag natin maliitin yung mga sarili natin. Di ba? Kung negosyante ka man, kung ano kang klaseng negosyante, malaki ka man o maliit, doesn't matter. Kasi yung tawag pa rin sa'yo, isa kang negosyante. Fish vendor ka man, o kung ano ka man, dapat yung tingin mo sa sarili mo ay isa kang higante na kung saan kaya mong i-imagine lahat ng kung anong gusto mo, at yan ay posible kasi nga negosyante ka. Alam mo yan. So sana nakuha yung mensahe na yon. Simple, di ba? Pero yun yung minsan nawawala sa atin kasi tayo mismo minamaliit natin yung sarili natin. Tapos pag isa kang negosyante na sa tingin mo ang taas mo na parang ang dating is you can dictate and you can teach, na pwede naman tayo para sa akin, no, pwede naman natin gawin yung kung ano yung sa tingin natin, yung tawag nito, yung personal views natin, opinion natin, pero hindi natin sa tingin ko pwedeng idikta kung ano yung gusto, kung ano yung dapat gawin ng isang negosyante na yan, kasi pareha lang kayo regardless kung ano yung posisyon mo, ano ka, sino ka, gaano ka kalaki. Pwede ka lang magbigay ng opinion mo, pwede ka lang magbigay ng pananaw mo sa kung ano yung tingin mo, pero hindi dapat idikta na dapat ganito, ganyan ka, no? Kasi kaya nga at the first place naging negosyante tayo kasi ayaw natin ng ganun. Pwede natin pakinggan tapos piliin natin kung ano yung para sa atin, ano yung applicable sa atin. Pwede natin i-set aside kung ano yung hindi para sa atin, kasi pwedeng tama yung advice na yon, yung sinasabi ng tao na yon, pero hindi yun para sa atin eh. Hindi yun siya swak sa kung ano yung sitwasyon mo. Kaya bilang isang negosyante, number one is dapat yung tingin natin, higante tayo, malaki tayo, matibay tayo, no? Kasi kaya ka negosyante eh, 'di ba? Kaya ka nga naging negosyante eh. Second is pwede kang makinig sa kapwa natin. Pwede 'yon, no? Pero kailangan mo pa rin tingnan kung ano yung pwede at dapat para sa'yo, diba? Tapos wag mong maliitin yung sarili mo kasi pinaramdam ng ibang malalaking negosyante na maliit ka at malaki sila. May mga ganon. So wag mo dapat ramdamin yung mga ganon. Yung kailangan mo ay tiwala sa sarili. Yun lang, parang 30 minutes and 28 seconds na at dumating na ako sa aking destinasyon at kinukulit na ako ng anak ko. Kaya hanggang dito na lang. Goodbye. Yun.